Biblia, the same text, wag yapon ta mahuman sa mga butang nga muguba sa imong kinabuhi. So sa atong kinabuhing Kristohanan, we are struggling, we are fighting, nagkig-away ta sa atong kaaway nga mao ang yawa. Na the goal of God sa atong kinabuhi is to bless us and aron mahimot ang blessings sa uban, labi na sa atong mga parente nga wa pa maluwas. Ang goal sa Dios nga mahimutang blessing sa mga tao, mahimutang makatabang sa buluhaton sa Ginoo, pero ang goal sa yawa to destroy us, to destroy our families, to destroy our children. So ang yawa gusto mo guba sa atong kinabuhi. He uses a tool to destroy us. So mo ni atong pagtun-an karon, atong basahon, and Proverbs 13, start reading verse 13 to 23. Okay? So atong dunganan sa pagbasa. Are you ready? Inautuntang matag usa ka Kristohanon, you are in the house of God, sa balay tigumanan, na atay panagtigom, dala mo sa inyong Bible. No? Proverbs 13, verse 13. Ready? Go. Whoso despiseth the word shall destroy it, but he that feareth the commandment shall be rewarded. The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death. Good understanding giveth a favor, but the way of transgressor is hard. Every prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth open his folly. A wicked messenger falleth into mischief, but a faithful ambassador is held. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but if he granted reproof shall be honor, and shall be wise unto the companion of the fools, and be destroyed. Verse 21, there you go. Evil pursueth sinners, but the righteous good shall be repaid. A good man laid in the inheritance of the children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Much food in the tillage of the poor, but there is a destroyed for want of judgment. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, this evening na imong tapok dinhi. Salamat, Lord, for every one of us, O God, nga imong gitagaan mi privilege ako makadala sa iyong pulong, ay mo makatahuan, makapaminaw sila. Lord, tabangi ako, wala ko'y mahimo kung wala ka. Bless your word of God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, this is my prayers as your pastor, nga mag-faithful kamo sa inyong pagkakristohanon. Noong ako sa pag-ampong, ako mahimong blessing kaninyo. And then, mahimo kitang blessing nato sa mga tao, labi na itong wala pa maluwas. Mahimutang panalangin nila, mahimutang kahayag nga to nila. Because, you know, ang pagsulti sa mayong balita, no, dali ra kayo. But the problem is the people, they don't believe us that we will tinuod ang atong gisulti. Kung dili sila kakita sa kahayag, sa di nila makita si Jesus Christ sa atong kinabuhi by doing good works. Amen? O may akong pag-ampo nga matagusan nato panalanginan sa Ginoo. Ang atong mga young people, ang atong mga Kristohanon, sila tawgon sa Diyos to be a pastor, to be a missionary, and some of them, God called them to be a Christian businessman to support the work of God. I do believe nga ang Ginoo mo gamit og tao para mo support sa buluhaton sa Ginoo. Amen? And ang pulong sa Diyos, the Bible will give us warning nga unsang ang mga butang nga buguba sa atong kinabuhi. Every believers, every Christian, matag usa ka nato is potential to be used by God. Sa kinabuhing Kristohano, mga pastor, murag ultimo ra gyud ko, murag di gyud ko magamit sa Ginoo. No, you are wrong. Kung ang Dios naani mo, mahimo kang dako, magamit ka sa Ginoo sa dako nga paggamit. Upon this evening atong isgutan, no, nga dapat ang mga Kristohanon magbantay ta sa atong kinabuhing Kristohanon. The Word of God, muni atong manual sa atong pagkatao, sa atong pagkakristohanon. How to live in this world, how to be, aron ta panalanginan sa Ginoo, aron ta mahimong magamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Now, number one,
unsa man mga butanga nga muguba sa atong kinabuhi, mahimutang ma-destroy. Nauna katong magatamay sa pulong sa Dios. No? So, importante mga Kristohanon, you need to respect the Word of God. Read the Word of God every day. Kung naay magwali, ayaw pagsaba, maminaw ka. Kung mahimo, you fight sa inyong hunang-huna nga inyong i-focus sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Kaya usahay kung bisan naglingkod ta, usahay ang atong hunang-huna, wala diha. No? Usahay sa among meeting sa mga church staff, iniguman akong meeting, I usually ask question. Gamay ra kaayo ang nakadumdum sa akong istoryahan. Sometimes, magdala ko nilag 10 points ng among istorya. Number 1, number 2, number 3. And then, mangutana ko, kinsay nakadumdum, unsay atong giistoryahan. Usay dugay katubag. Bisag usay dili man dumduman because we use that, we sit down, but our mind is not there. And that's the reason why, if your mind wala diri sa simbahan, ang inyong hunahuna naglatagaw to sa inyong giluto nga inunon sa wa ba kato kana sa iring, wa gyud. Wala tayong masabtan sa pulong sa Dios. Kundi ta itong gitamay ang pulong sa Dios, it means dili ka hatag og respeto niini. Dili ni mo ni ayuhon pagpaminaw. The Word of God, we need the Word of God sa atong kinabuhi. Amen? This is our guide. This is our wisdom. Gitudluan ta sa pulong sa Dios, no? Usaon na to sa pagkinabuhi para mahimutang panalangin sa uban. So young people, you need to have your own Bibles. Amen? Napatunta na mo yung pocket Bible, bisag tuwa mo sa eskulahan. Nga usahay, we need to, to memorize some scriptures, some verses in the Bible. Amen? Mga ginikanan, hinaoton ta, we try to train our children to memorize some scripture in the Bible. Magamit na nila sa ilang panginabuhi para di sila ma-destroy sa atong kaaway. Number 2, una, katong magtamay sa pulong sa Diyos. Number 2, katong dili mutuo sa pagbadlong. Di wala na tayo time, mubasa pa sa mga verses kay maduga, review lang ni siya ha. Now, listen to the correction of your parents, to your pastor. Ayaw mo kasuko kung ang pastor magwali o niya maigo ka mo. Ano man na si pastor, magwali man sigig utang. Makaayo na ninyo, gialaw na sa Ginoo. Amen? Gano'n man si pastor nga magwali manabot ng birthday. Kung naamoy ika-birthday, wala mo di problema. I'm talking about itong mga tao nga napuno sa utang nga magsigig po og birthday. Gano'n manghilabot mga pastor? Wa man ko manghilabot. Nagtambag lang ba sa pulong sa Ginoo? Amen? Dili man po ako mo'y kamura man ang dili katulog kung na maningil ninyo, isog kayo. Ano magsulti mas pastor na maulaw na ta mag-birthday ta. Wala mo ilabot. Tapos muna ko, kung doon na mo ka-birthday, wala mo ilabot niya na. Ha? Pero kung napuno mo sa utang niya, magsige mo birthday, that's not wisdom. Di na wisdom. Amen? Ang pulong sa Diyos against that. Nga naman, kay dili man na gusto ang Ginoo maguba ang atong kinabuhi. Amen? And then number 3, katong nakikuyog-kuyog sa mga buangon nga tao, mga unbelievers. If you want not to be destroyed by the devil, separate yourself from unbelievers. Kung gusto ka mo magbago sa inyong kinabuhi, mga Kristohanon, alis din na inyong mga amigo. Amen? Kung inyong mga amigo, bisag Kristohano na, backslider kayo, di kayo ka mausab. Kung imong mga amigo, para nga pala hubog, sa
magbinutan nagyog ko. Di gina mahitabo ng imong mga amigo maura gyapon. Mga palahubog lang gyapon. Adik-adik lang gyapon ng mga amigo. Alis din na. Amen. Kaya di gyud ka kalikay niya na. Now, amo mga young people, pagbantay ka mo sa eskwelahan. You need to separate from the unbelievers. It doesn't mean nga di mo magkig-amigo nila, kanang amigo lang siya tawagan na, casual lang amigo, pero ayun sa na to, masiran sila po sa pulong sa Ginoo kung di na kita makigwa nila, pero dili ta makighugoy-hugoy kanila. Amen? Now, number 4, katong nagpuyo diha sa garbo. Every one of us has pride. Do you believe that? Pero lahi nang nagpuyo ka diha sa garbo. Ayaw pagpuyo diha sa garbo. Pagpaubos, iampo na sa Ginoo. Ayaw pagpataas. And then number 5, katong dunay dili maayo nga pastor. Kung dunay mo'y pastor nga dili maayo, magtudlo ninyo nga wa sa Biblia, delikado na. Mao na ayaw niyo butuhi na skibuloy. Ha? Pastor na, butuhan. Dili na sa Ginoo. So nasiya na kuno si Kristo. Amen? I do believe that all of my heart na si Kibuloy is not to God. Ang kaluwasan niya una, dili pinaagi sa pagtuo ni Kristo. Dili na siya sa Ginoo. No? Any preacher nga nagwali nga ang kaluwasan, faith and works is not of God. No? So, ayaw ko mo strip o butar. No? And then, ato ning doon ako yung mga portion nga akong i-review ni ini kay last one ako ni kayo masulti. Now, but if your pastor teach you away from the Bible, you must be stand according to the Word of God. Stand what is right according to the Word of God. Follow the man of God when he is following the Lord. Amen? Your loyalty belongs to God. But if I ask you to do something wrong, don't obey. Don't follow me. Okay? Because it will destroy your life. Now, kung doon na mo yung nakita nga sayop sa pastor, ayaw lang pag-criticize na yun, pag-ampo lang sa Ginoo. No? O istoryahi siya. Doon na kayo nakita nga sayop. Pero lahi ng mga tao nga, bisag kinsa nga pastor, siging sawayon ha. Pero ako yung mga tao na meet nga tanan yung pastor, siya gip maayo. That's another story. Kastiguhon mo si Ginoo na. Kung doon mo love and help the pastors and pray for them. Amen? Pray for us. But if your pastor, tarong siya by the grace of God, naning kamot siya, unya, no, masuko ka kung walihan ka, masuko ka kung badlungon ka, doon na kay gihimo nga di maayo. Imo na yung personalo ng pastor, manubag ka sa Ginoo na. You are in danger. Kaya ang yawa mo, mura ni mo nagwala na ka, disupak na ka sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ang pastor gihatag sa Dios kaninyo aron mutudlo kaninyo, mutudlo kanato, no? Wala ko kitag mga Kristohanon nga nahimong problema mahimong problema sa church, ang ilang mga kinaiya nga maayog resulta ang ilang kinabuhi. In 1 Timothy chapter 17, atong makita dinhi tanaw na to 1 Timothy. 1 Timothy chapter 17. Importante kaayo kini, no? Atong mga Kristohanon. 1 Timothy chapter
5 verse 17. Ingon din let the elders means pastor, that role will be counted of worthy of double honor. So kung magsukad mo niya pastor, double honor, duha ka portion. Kanang elders nga nag-roll well, nagtinarong sa iyang pagka-pastor. And especially they will labor in the word and doctrine. So, importante kayo na nga ato ng masabtan. Kung ang pastor, naningkamot siya by the grace of God, wala sa isala, niya imo siyang awayon, mga manubag ka sa Ginoo niya na. Mga Kristohan, importante kayo, I want to preach a balance. Right? Itudluan ta kamo nga kung ang pastor doon na isulti nga murag mga desisyon sa inyong kinabuhi. Now, you need to pray and ask the Holy Spirit. Unsa ang sakto kay basig sayop ang gi-advise niya. Pero kung ang pastor sakto unya nasuko ka, gibadlong lang ka kay ginang ayaw pangaway, nasuko na hinuong ka. Manubag yung ka sa Ginoo ana. And then number 6. Number 5 katong dunay dili maayo nga pastor, no? Ahimong ma-destroy ang inyong kinabuhi. And then number 6 katong bagutbutan, murmuring and complaining. In 1 Corinthians chapter 10, verse 10, ingon diri, neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Ang atong destroyer, ang yawa. No, they will destroy us. Kung dili ta magbantay. Now, ang atong pagkabagutbutan, muguba ni sa atong kinabuhi. Okay man ang usahay, musulti ta para ma-improve. Pero kung nahabit man nimo na, no? Nawa na nilagyo kay nakita sa church, puro na lagi sayop. Makita ka sa mga Bible student, puro sayop imo nakita. Makita nimo mga church staff, puro sayop. Ang pastor, sayop. Kinaiya na ginimo na. Amen? Amen? So you need to be careful. Kay manubag ka mo sa Ginoo niya na, you are trying to destroy the church. No? Diya, mangita di kag company mo, di ba? Doon na diri sa una nga, ingon siya, kaning atong church, dili ni normal. Kay dali ta ni daghan. Unsa man day gusto ni sa church? Kanang mas daghan pa ang tao kaysa tuig. Sa daghan kaysa ikasaway. Kay sa uban murag blessing pero sa iya dili. Why? Because yan ang kinaiya mga igsoon ko sa Ginoo. If we are not careful, you are destroying the church. Amen? Now, doon ay mga butang nga gitugot sa Ginoo nga diha ta magtrabaho, pero kung mga butang na gani nga dili na nimo na trabaho, ako ganing pastor ko, usahay kung diha sa Bible school, usahay akong badlongon si Jima, dili na nato na ako nang gidelegate nila. They need to work for it. The way nga ilang akong gihatag nila. No? Kay kung ako tanan magbuot, unsaon pagsilhig, unsaon paglimpyo sa CR. Salamat ko ni Jima nga grabe by the grace of God. No, kumuadto mi sa langit ang katunga sa akong reward, ako nang ihatag niya. No, pero ako sang giingnon, magbantay ka ha. Basig ako na yung assistant pastor. Ikaw na yung pastora. Sa dili oy. Ha, ikaw basta mo sulti nako, ay nako lalisa. Oy, kamu mga asawa, dapat musadmitan mo sa inyong bana. Kaya nga naman, usahay ang bana, assistant sa asawa sa balay. Pag-abot sa simbahan, nagingon, una-una ang asawa, the same ragi hapon. Nakasala, agad mo sa Ginoo ni Ana.
Una-huna ra na ninyo nga maayo mo, pero actually, ang Diyos wala malipay niya na. Salamat ko sa mga asawa diri nga mga submissive kamo. Amen? Amen mga asawa? Inaya mong kaayo, oy. Amen? Muna kamong mga bana, magpakalalaki kamo. Dapat kamo'y mag-una sa pagpangalagad sa Ginoo. Aron dili ta ilugag bakos. Okay? Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Tiya mo na. Tumuka ng pagkapagutbutan. Buguba na sa itong kinabuhi, kaya destroy ito si Yawa niya na, paborito na si Yawa. Pasamara, you give license to Satan to destroy you and your family. So ang Yawa, maguba sa imong kinabuhi, if you are a murmuring Christian or you are always complaining, ang pagmurmur, saan ang pagmurmur, pastor? Kanang sikag bagutbut ba? Tiaw mo na. Wala lang kita gihimo nga dili maayo, puro lang isa ang choir, yabag, ang nagpiano, pero para nako nindot naman na kaayo. Kung sa tanaw ninyo, gwapo ba itong choir? Kaya di matapod kabalo, gwapo na. Ay kanindot na. Pwede na gani na atong i-contest sa kuan. Adapit. Pero mo naman yun na, no? Alang-alang. O managihatag sa Ginoo, kagwapo na niya na para nako. Iato pa ng saway-sawayon. Nakasala na kita sa Ginoo niya na. No? Insan na lang mga lagad sa Ginoo, ang atong sawayon kanang nangalagad sa Ginoo, atong awayon kanang nangalagad sa Ginoo. Kinsa naman ang mga lagad sa Ginoo? Hapit man ginako pangkumu itong mga batan-on diya sa una nga nay mo kanta diri musikta. Katawa. Yung ko pantay lang muna ako ha. Kung katawaan niyo nang magkanta diri, gigamit mo siya wa. Kay ang Ginoo malipay siya kung mga lagad ta sa Ginoo. Ilabot pasabot nga kumukanta sila diri mga maayo na ganay kay sila tingog. Nya ikaw maayo man na ikaw. Nya naman makamukanta. O sige makagpanaway. Sa unsa po ni aptong simbahan perting tugnawa. Ala atong patyong aircon. Ang imong buhaton magbalit ka og jacket kanang sa Eskimo. Di ba? Kay kung ang uban ingog igang, ang uban ingog bugnaw, di kita magkasabot ni anak mo na, di lang ta magbugot-bot. Kita lang mo adjust. Amen? Usahay ang atong problema, dili ng mga butang na nahitabo. Dili lang kita mapasalamaton. Og muna hinungdan nga magbagot-bot ha. No? In what ways that we are murmuring and complaining sa atong kalisdanan? Ang atong kalisdanan, atong napasalamatan sa Diyos. Lord, salamat Ginoo. Nga bisan ingon ani ang ako makalisdanan, pero daghan pag yun. Grabe ang ilang kabutang, mas hayahay na lang ko. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Amen? Muna mapasalamaton ta sa Ginoo. Instead nga magmurmur ta, magpasalamat ta sa Ginoo. Kamong nga trabaho, no, nila ni Sister Faye, ahamo nga trabaho ni Edwin, no, ahamo nga trabaho sa Iselby. Nagpasalamat ba mo na mo'y trabaho? Ha? Gapasalamat ba mo nga ang Ginoo naghatag ninyong trabaho? Muna magpasalamaton sa Ginoo. Kay kung di ta mapasalamaton sa Ginoo, kita mo'y nag-destroy sa atong kaugalingon. Ang atong pag-alagad sa Diyos, salamat nga we can serve God freely. Walay nag-prosecute nato. It is a great opportunity to every one of us to serve God. Usahay mo sa akong problema, magmurmur ko. My wife, ayun ako siya, ayaw saba ha. Musulti ko sa akong gibati para ako sa gipasa ayaw ba pagsabaan niya. Di lagi.
Diha lang ka, musulti lang ko sa kong gibati. Aron maulian ko. Pero nalimot ko. Nadaghan kay mga pastor, basta ninduta ang ministry ni Pastor Rio. Kagwapo ka. Pero ako, usahay, nagsing pisag ko og more. Gawas ni Jima, muluhod ko, mangayo kong pasaylo sa Ginoo. Because sometimes, ang ato makita, mga negatibo nga butang. Tanawa imong bana, imong asawa, kung ang imong kasing-kasing dili right sa Ginoo, mga problema lang imong tanahon, naghanggang makita sa imong asawa, ay siya ka, di man din siya gwapa, no? Ang imong bana, yung siya, sa una doon, gwapo ka, karon nagyug ka, nagyug, upaw na ka. Nalimot ka, ang imong asawa o imong bana, kanindot kay nila, compare sa uban. Amen? Muna ato ng pasalamatan sa Ginoo. Ang atong mga pag-antos, gamay ra na kayo, compare, inigbalik ni Jesus Christ, nga mapuyo ta sa langit, o atong reward nga giandam niya dito sa langit. Every effort nga atong gihimo para sa Diyos, ang Diyos mo balos nato. In Colossians 3:24, knowing that of the Lord you shall receive the reward of an inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen. We will receive a reward. Pagkanindot kayo, tanan natong gihimo sa Ginoo, balusan ta sa Ginoo. Ang mga Israelites, wala sila kaabot sa land of promise. Nangamatay sila sa wilderness. Wala gid sila makatungtong sa lugar, sa panalangin, sa flowing with milk and honey. Why? Kano man? Tungod sa ilang kinaiya. Mga bagot-butan sila. Sa ilang pagkao, nagbagutbot sila, nakalimot sila sa ilang kabutang sa Ehipto. Nagbagutbot sila sa ilang pagbalik-balik, lakaw sa wilderness. Ilang giblame si Moses, ilang giblame ang ilang leader. Gipabalik sila sa Diyos. Sila gipasulod na ritso ba? Ituyok-tuyok sila. Tungod they are not ready to possess the promised land because of their unbelief. Because they are sinning against God. Usahay ang inyong kalisod. Usahay nga makita ninyo, ang inyong i-blame ang inyong amo. Atong i-blame, isa kinsala atong i-blame, atong ginikanan, ang pastor. Pero ikaw ra ang naghatag kalisod kay wa ka gi-bless sa Ginoo. Because of your character, you're sinning against God. Gahi kagulo, di ka musunod sa pulong sa Diyos. That's, you start murmuring. Murmuring and complaining is an act of dishonoring God. Kanami itong pagbagutbot, pagmurmur, usa ka nakatrabaho nga gidishonor nimo ang Ginoo sa nga butang nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang mga murmuring Christian, mga Kristohano na nga dili i-bless sa Ginoo. If you want to be blessed by God, start giving thanks to the Lord. Why those Christians are not serving the Lord? Why many Christian nga wa gyud mga lagad sa Ginoo? Mayang people baliwala na nila ang pagsimba because ang kulang nila di sila mapasalamaton sa Ginoo. If you are thankful to the Lord sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, mag-faithful ka diha sa Ginoo. Lord, unsa ka ang akong kinabuhi kung wala ka? Lord, unsa ka ha ang akong kabutang karon kung wa ko nimo giluwas? And you're going to serve God faithfully. Why this Christian, they are serving the Lord? Bisag bag-o pa sila na luwas, nangalagad sa Ginoo. Because they are grateful to God. They know who they are. O nagpasalamat sila sa Ginoo. But those Christian, ang ilang pag-alagad sa Diyos, dili sila faithful because they are murmuring, they are complaining. Why? Because of their character. Ug mao nay muguba, mo destroy sa atong kinabuhi. Kung di nato nausbon, Lord, tabangi ko, nga di na ko magmurmur. Aron makasulod ko sa land of promise. Aron imo kong panalanginan. Amen? Land of promise, it is a picture of God's blessing diha sa imong kinabuhi. And then number 7, kadtong rebelde og masinupakon. In Psalm 37 verse 38, but the transgressors
shall destroy together. The end of the wicked shall be cut off. Ngayong transgressors, kanibang dili mo sunod. Di mo sunod sa balaod, di mo sunod sa gisulti. Mga transgressor. Ang righteous nga tao mo sunod sa balaod. No? Inog i-close ang gate, di yun i-close. Inog di imang labay o basura, maglabay yun. No? Nya kung badlungon, masuko. Transgressor, dili yun mo tahod. Di mo tahod sa kinikanan. Di mo tahod sa iyang leader. Lisod gini. You know, kung tuwa ka sa Singapore, ang Singapore gitawag Pine City. Kay kada lihok nimo may penalty. Magbutang ka og kanang mag-inom ka og mineral waters diha sa train mo bayad ka pila to 1,000 Singaporean dollars. Pila man na? 30 no, 35,000. Di gyud ka pasayloon. Pag abrihan mo na din mo inom ka na penalty ritso. Kay nakakamera ka inigawas nimo dakop na yon. Makalaparo ka bayad ka 50,000 pesos. Dunay domestic dito, domestic helper nga Kristohanon, gilaparo sa iyong amo. Bayad rin sa 50,000. Isa, ato na po, palaparo na po. Kay 50,000 na po. Huwag patawa dito. Dili pa resto. O sige, sorry lang dito, wa. Mag-adik-adik ka dito. Ingon si ilang leader, I will kill you 10 times. Labaw pa Duterte. Iso Duterte, kausara pa yun siya. Ingon siya, ga-interview siya isa. Kung dire, manay mag-adik-adik, masapnan. Unsa man siya, I will kill them 10 times. Tihinan ka na. Grabe. Muna mo ato ko Singapore, akong ingnon ako mga kuyog. Ayaw, kita mo pabuyag diri ha. Magbantay kita ninyong tubig, kay masayop pa diri. Na, bayad kita ritso. Pero guwapo kay nga lugar. Wala ka kita usay mga candy, mga kanang mga rapper candy, mga limpyo kayo. Ano man? Kay, grabe sila, walay musupak. Kung sa daghang mga Pilipino diri mga penaltihan, kung sa salat sa Pilipino isa manglayhay. Na kundo man na malayhay, dili manglayhay, kay nagtulo-tulo ng kuan. Aatuon sa pulis. Kita mga Pilipino, mga buutan man ta. Pero naana tag dili masinupakon. No di ba? Yung ayaw pagpangihi, dili ka pwede makaihi sa pader. Marka na gibutang. Dili ka pwede makaihi sa pader. Ihi. Gidakop na sa police op. Ngano nang ihi ka? Akong gisulayan o di ba gid makpwede. No mga Kristohanon, dapat unta mga law-abiding citizen ta. Di ba? Ako, sige na kong announce diri. Kung naay mabilin, iuli ninyo. Ngano magyong naman mawala mga payong, ambot na luwas baka intaw ng sige panguha ng nabilin. Bisag Bible, laksi unang ngalan, pagkauwaw ni Ana, Kristohanon ka, Bible imong gikawat, ingon na uban, di man na salang Bible, Pastor, kawaton. Sala, gihapon na. Mabili ng putos diya, mawala, di ni mo iuli. Mauna, ma-destroy ka. Destroy together. I-destroy ka sa atong kaaway. Okay? Ang future sa mga tao nga dili mutuman sa balaw destruction, mapriso, madisgrasya. In Proverbs 11:3, the integrity of the upright shall guide them. Our integrity, our honesty, mo guide ka nato sa sakto nga dalan. So be honest. But the perverseness of transgressor shall destroy them. Ang mga tao nga musupak yun, di yun mo tuo sa kasabutan, ma-destroy siya. Ang walay integridad, masinupakon sila'y malaglag. Ako nag-ingon ganina, integrity means honesty. Follow the law and you will be away from destruction. Number 8, kadtong kulang sa kaibalo sa Biblia. Lack
in a Bible knowledge, dunay tao nga, bago lang gid siya ni anhi sa lungsod ba? Lungsod. Pero sa bukid. O niya, sige siya gihap sa poste. Sige siya, 1, 2, 3, 4. Nakitaan man siya sa bugoy. Kitaan siya ba? Isa ka nag-ihap-ihap man ka. Kabalo baka kang kung mag-ihap ka, bayad ka gis kada poste. Siya wala ra ba? Ingon ang bugoy. Pila na ka mo kayo mo na ihap? Isa nga, pulo ra, pulo. O bayad 100. Bayad siya 100. Ingon siya, nailad na ko. Ako na ihap, 100 na. Pero giingnan akong pulo. Kaginansya ko. No? Uwa tayo kahibalo, mailad ta. Pa Kristohanon, pamina mo. Wa gani mo kahibalo, mangutana mo, magtuon kita. Amen? So, para di ta mailad. Kung magdali-dali ta, so mailad ta, wa ta kapangutana, og ang pulong sa Diyos, maghatag ka na ito ng wisdom. Kung wala tayo kahibalo sa pulong sa Diyos, muna ato ning basahon, ato ning tunan ang mga prinsipyo sa pulong sa Ginoo, ato ning memorization some scripture of the Bible, we need to study. Pangutana, for example, nganong nakasiguro ka sa kalawasan? Do you have a verse? Agiwali, maguna ni pastor, dapat na kay bersikulo so that you can stand in Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Why they are destroyed? Because lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge. Dili kay wa sila kadungog, nakadungog sila pero di sila maminaw, ilang reject. Orag mga Kristohanon, sige paminaw pero dili lagi sabot. Ilang reject. I will also reject thee. Thou shalt be no press to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. And then, my people are destroyed because of lack of knowledge. So, ma-destroy ka kung kulang kang kahibalo sa Biblia. So, basaha ang Biblia. Tuni ang Biblia. Number 9, kadtong nahigugma sa kwarta, labaw sa Diyos. Christian, we know that we need money sa atong kinabuhing Kristohanon pag sa atong pagpangalagad sa Diyos. But higugmaa ang Diyos. Labaw sa kwarta. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 11. But godliness is contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Iabot na din yung kalibutan na wa gyud tay da, kung mamatay ta, di na to na makdala ang kwarta. Wa gyud tay madala dito sa langit. Kunya ato nang unahon ng mga butanga, dili ang Diyos. Ang ato raging madala, ang tanan atong gihimo para sa Ginoo. And having food and raiment, let us be therewith content. But they shall be rich, fall into temptation and snare, and in the many follies and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. The more you have money, the more you have problems, right? Kung daghang kag kwarta, daghang kag temptasyon, tanawa ng mga daghang kwarta, naggubot no ng ilang kinabuhi. Pero higugmaon nimo ang Diyos, labaw sa tanan. Naghatag nimo nag-security nga dili maguba ang imong kinabuhi tungod sa kwarta. For the love, verse 10, for the love of money is the root of all evil. Ang paghigugma sa kwarta mo na'y gamot sa tanan ng pagkadautan. Manikas ka tungod kay nahigugma ka sa kwarta, labaw sa Diyos. Bahalag maguba ang imong testimonyo basta makakwarta ka. Kuya tungod no ni ana, no? For the love of money is the root of all evil. Kung higugmaon nimo ang kwarta, labaw sa tanan, muna'y gamot sa imong pagkadautan. Which while some coveted after, and then they have erred from the faith na anod sila, nawa sila di sa pagtuo because grabe ang ilang paghigugma sa kwarta.
and purge themselves through with many sorrows. But the ending of their life is many sorrows. Grabe nga mga kagulanan. It doesn't mean, mga igsoon ko sa Ginoo, if you have a lot of money, malipayon ka kayo. No. Daghang mga tao, nagagkwarta, dili sila malipayon. But the blessing of the Lord, it make it rich and no added, no sorrow with it. Pero i-bless ka sa Ginoo og kwarta, wala na yung gadalag panalang, wala na gadalag kagulanan sa imong kinabuhi. Unahan lang ang Ginoo kay say tag-iyas kwarta. He can bless you more than you think if you love God. Tanawa si Abraham. Si Abraham, wa niya gidawat ang treasure nga itong pagkigubat niya. Grabe nga mga itong nailog niya sa lahat. Nagkuha tab niya ang treasure pila ka cities. Ma-instant billionaire siya. Pero tungod nga nakaila siya kinsay tag-iya ni atong mga ilog sa mga Amalekites, iyang giuli sa mga tag-iya. Ingon ang mga tag-iya, imo na mga tao lang ibalik. Isa no. Kay basig mo ingon mo, nga nadato ko tungod ninyo. Gusto ko ang Diyos mo'y nagpadato kanako. Amen? Pati kay nadato man guna siya, kay nangurakot man na. Abati niya na. Nang ngurakot, nadato man na siya, kay ang dili man maayo ang iyang gihimo. Pangaigsoon ko siguro, hulata ang Diyos. Surely, if you are saved, kung unahon nimo ang imong negosyo, kaysa imong pagsimba, moabot na naging panahon nga makaingon ka na sayop day ko. Sunda ang Ginoo. Bahala pa. Ug dako maguginan sa pastor kung Domingo, unaha ang Diyos. Kay ang gyud ka magmahay. My wife, si Gemma, she always saying, undang na laging negosyo re, kay tiguwang na ka. Ayaw ko ninyong lain nagsabot nga I'm after about money. I'm thinking about every families nga masave sa negosyo. And kung maato ni mahimo do, maato ni makahimo ta diri sa atong mga yuta o mga livelihood, there is 3 families nga masave din ni ma-disciple nato, bahalag ma-break even ta, basta dunay mga kalag nga maluwas. Akong giingnan ang mga Bible student, pangita mo sa inyo, mga igagaw ninyo, bisag wa kanang wa maluwas. Kakabalo mag-uma, kay atong patrabahoon nini. Akong swelduhan, kada bulan, unya, tagaan na akong share sa kita. Kaya kung dirido, maghimutag yung kamutihan, maghimutag pispan, maghimutag babuyan, nga Bisaya. Bahala nag-unsay atong mahimo, basta makasweldo tani mga tawhana aron sila maluwas. I'm excited about doing that. I know it's hard kanang nga mga project, but I'm looking forward sa mga kalag nga masave. Businessman, na may mga negosyante diri, paminaw mo, mga batanon, ang pinaka tinuod nga niginansya sa negosyo nga mulas, kanang kalag nga maluwas. Through your businesses. Because your money, mawala ra na siya. Mawagtang ra na. Hindi mo na madadi ito sa langit. Christian, don't worship money. Ayaw simbaha ang kwarta. Kung wala ka sa simbahan, tuwa ka sa imong babuyan, ang isimba nimo ang babuyan. Kay kanang Domingo, adlaw na pagsimba. Kung sa katua ka dito, muna imong gisimba. Don't worship money, but worship God. Because loving money, it will destroy your life. Siya nga naghimo sa kwarta nga labaw sa tanan. Mahimong nga mahulog sa grabe nga kalisdanan. That's what the Bible says. Imong gibutang ang kwarta labaw sa Dios. Ang imong sangputanan grabe nga kagulanan. Gusto mo niya na? If God will describe that na grabe nga kagulanan, that's the end of your life. Grabe nimong paningkamot o katapusan, kagulanan sa imong kinabuhi.
Pag wala na lang kay kwarta. Pero nindot nang daay kay kwarta, nga daghang kanatabangan, nga daghang naluwas, imong giuna ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Wala mo may amen. Amen? Ang pagkahimo nga miserable sa atong kinabuhi, usa na kapagpili. Sunda ang pulong sa Dios ug mahimo kang panalangin sa uban. Young people, if you want to have a blessed life nga, yun na kay struggle, pero ang imong kinabuhi, mahimong blessing sa uban, alagara ang Diyos. Amen? Unaha ang Diyos sa imong kinabuhi. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong kaayo kanamo. And pray ko, Lord, ikaw magapanalangin na ito imong pulong. Amo itong masabtan, amo ikinabuhi. Na amo kang sundon, Ginoo. Amo kang alagaron, amo kang unahon, Lord. Para dili kami ma-destroy sa kaaway namo na mao ang yawa. Kundi lang among kinabuhi, may mong blessing sa uban. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.